Hi, Beshies! So, today is August 20, Sunday. So, today lalabas kami ng mag-ama ko. Magba-back to school shopping kami para kay Andoy. Tradition na namin yan since nursery siya. Naging pang-akit ko kasi yan sa kanya nung maliit pa siya para lagi siyang inspired mag-back to school. Para meron siyang laging nilolook forward tuwing magba-back to school na. And as usual, dito lagi kami sa festival malls. Pagdating nga, first stop, National Bookstore agad. Ever since nursery siya, dito talaga kami nabili ng gamit niya. Ayan, update, marami pang notebooks. Last year kasi nung nag-back to school shopping kami, talagang kaubusan ng notebook dito sa National Bookstore. So, konti lang naman ang mga kailangan ngayon ni Andoy. And then nga, sabi ko bumili siya ng bagong notebook binder. And nakita ko nga na nagtitingin siya ng mga books. Kinuha lang namin yung mga basic na kailangan niya. Yung notebook binder, ball pen. Kumuha na rin ako ng mga envelope, glue pen, highlighters. Yun lang, wala namang masyadong kailangan kasi college na siya. So, and that time, nakapila na kami sa cashier. Hindi rin naman ganun karami yung tao that day. Unlike last year na nag-back to school shopping kami, napakadaming tao. At talaga namang napakahaba ng pila sa cashier. Ayan nga, hindi rin naman kami ganun nagtagal, nakabayad na kami. After sa National Bookstore, maghahanap kami ng bag. Last year, crossbody bag yung binili niya. And this time, sling bag naman daw yung gusto niya. So, ayan, mag-iikot-ikot kami. Sabi ko, pasukin namin lahat ng stores para makapili siya kung anong bag ang gusto niya. Una nga, sabi ko, try muna namin dito sa Olympic Village. Baka may mga bags din dito. Kaso puro backpacks lang and sports bags yung nandun. So, next sa Robinsons naman kami. Marami ring sling bag sa Robinsons pero wala ring nagustuhan yung anak ko. So, nag-ikot-ikot pa kami para makakita kung ano bang bag yung gusto niya. Nagtingin din kami dito sa World Balance pero wala rin. Nagpunta rin kami sa pen shop tsaka sa bench, wala pa rin siyang nagustuhan. At nadaanan na nga namin itong Starfinder kaya sabi ko wait lang, ipapalinis ko lang yung salamin ko. Dugyot na kasi. Kung sa Starfinder po kayo nagpapagawa ng salamin, ayan, pwede po kayo magpa-cleaning sa kanila. Wala naman pong bayad. At kinuha lang nila yung salamin ko. Wala akong makita sa mga oras na yan. Kung hindi naman ganun kadami yung tao, hindi ka naman maghihintay ng matagal. Mga ilang minuto lang yung pinaghintay ko at ayan, malinis na yung glasses ko. Nakakatuwa kasi ang linaw-linaw na ulit ng paningin ko. Pagkatapos naman dumiretso kami sa Decathlon. Masarap din kasi mag-ikot-ikot dito. Tapos bigla na lang nawala yung mag-ama ko. At dito ko nga sila natagpuan. Parehong mahilig sa boxing to kaya ayan, nagtitingin sila ng mga gloves. Wala pa rin nang mahanap na bag yung anak ko kaya sabi ko pumunta naman kami sa Landmark. Paglabas namin ayan at umuulan na pala. Magkadugtong lang yung Festival Mall tsaka yung Landmark dito sa amin. So, ayan, napakaraming ang pagpipilian dito. Kaya feeling ko makakahanap na talaga ng bag itong batang to. At ayun nga, at may nagustuhan na siya. Ganyang sling bag nga yung gusto niya. Maganda rin kasi napakaraming pocket. So, ayun at babayaran ko na siya. Roughly 900 pesos itong bag na nagustuhan niya. Habang nakapila nga ako sa cashier, ayan yung mag-ama ko, waitings. So, after sa Landmark, babalik kami sa Festival Malls. 1 PM na yata yan, hindi pa kami nagla-lunch. Ayan, at napakalakas nga ng ulan. Dumaan na kami sa McDo kanina, kaso nga lang, napakadaming tao at wala kaming maupuan. Kaya sabi ko, maghanap na lang muna kami ng bag. Pagbalik nga namin ng McDo, ay napakarami pa ring tao. Pero nagtyaga na lang kami maghintay ng mauupuan. And finally, makakakain na rin kami. Walang ibang gustong kainan tong anak ko kapag lumalabas kami kundi McDo. Sobrang favorite niya talaga yung McDo, hindi siya nagsasawa, ewan ko ba. Sabi ko nga pag nagka-girlfriend to, laging ide-date niya sa McDo. So ayan na nga, for the laps na muna ang mga persons. Lagpas na rin ang lunchtime niya, kaya medyo gutom na kami. At isa pa napagod ako talaga sa kaiikot kahahanap ng bag ng batang to. After namin kumain, sabi niya may babalikan daw siya dun sa may Oxygen. Alam ko naman na nakita niya kanina yung one-piece shirt. Pero ang sabi niya magtitingin-tingin lang daw siya. Naku, at alam ko lang nga dahil old style budol na to ng anak ko. Nung maliit siya, pag may gusto siyang laruan tas hindi binili sa kanya, sasabihin niya, babalikan niya lang at titignan niya. Pero pag binalikan niyo, ayun, wala ka lang choice kundi bilhin. And nga, nandito na kami sa Oxygen. Kunyari pa siya nagtitingin-tingin ng ibang t-shirt. Eh, alam ko namang iyan yung gusto niya. Binibiro ko siya, sabi ko, sino magbabayad niyan? Sabayang sabi niya sa akin, naiwan niya yung wallet niya. Mamahalan ako sa t-shirt na to, pero dahil gusto ng anak ko, sige lang. So, ayun nga, tuluyan na kaming nabudol dahil wala naman siyang dalang wallet. Kaya si Papa na ang magbabayad niyan. Wala naman na kaming ibang bibilin, kaya pagtapos nito, uuwi na rin naman kami. Pero bago nga umuwi, sabi ko dadaan muna ako dito sa Ochalo dahil talagang nagkikrave ako ng milk tea. Natawa pa nga ako at pag-order ko, nung tinanong ko silang dalawa kung gusto nila, sabay pa silang umiling. Kayo, gusto nyo? Yung ibang kailangan ng anak ko sa online ko nabibilin. Kaya ayan, uuwi na kami. Tapos pinauna ko nang umuwi ng bahay yung anak ko dahil dadaan pa kami ni Hubs sa palengke. First, pumunta muna kami sa loob ng palengke para bumili ng itlog. Tapos ay pumasok naman kami sa Crystal Mart para mag-grocery. Tapos umuwi na rin kami. Hindi na ako nakapag-video. Later that afternoon, magse-celebrate naman kami ng birthday ng isa naming friendship. So, abangan nyo na lang sa next vlog. Bye! Thank you for watching!